My First Bible presents The Reunion of Jacob and Esau. Nagpatuloy si Jacob at ang kanyang pamilya sa kanilang paglalakbay. Habang papalapit si Jacob, lalo siyang nakaramdam ng kaba dahil kay Esau. Naisip niya sa kanyang sarili, Galit pa kaya sa akin ang aking kapatid? Dahil dito, si Jacob ay nagpadala ng liham sa kanyang kapatid na si Esau, na nasa lupain ng Edom, at ganito ang nakasaad sa liham. Mahal kong Esau, sa buong panahong ito ay naninirahan ako sa tahanan ni Laban, at ngayon ay mayroon akong maraming kawan, maraming baka, asno, tupa at mga alipin. Ipinapadala ko sa iyo ang mensaheng ito na may pag-asang matatanggap mo ako ng may kabaitan. Nagmamahal ang iyong alipin at kapatid na si Jacob. Pagkatapos ipadala ang liham, bumalik ang mensahero at ipinaalam kay Jacob ang ganito. Natagpuan ko ang iyong kapatid na si Esau, at sinabi niyang papunta na siya, upang salubungin ka kasama ang isang hukbo na may 400 lalaki. Sasalakayin mo ba siya? Lubos na natakot si Jacob sa narinig na balita, kaya nag-isip siya ng paraan para maligtas ang kanyang pamilya. Naisip ni Jacob na paghiwalayin ang kanyang mga kasama sa dalawang grupo, pati na ang kawan at kanyang mga ari-arian. Kung mahanap ni Esau ang isa, maaaring makatakas ang kabilang grupo. Pagkatapos lumuhod si Jacob at nanalangin. O Diyos ng aking lolo na si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaac, o Panginoon na makapangyarihan. Sinabi mo sa akin na bumalik ako sa lupain ng aking mga magulang at kamag-anak. Nangako ka sa akin na sasamahan mo ako. Nagmamakaawa ako, iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Akin pong ikinakatakot na baka salakayin niya ako, at ang aking mga asawa at mga anak. Ipinangako mo sa akin na pakikitunguhan mo ako ng may kabaitan, at ang aking mga lahi ay padadamihin mo na parang buhangin sa dalampasigan na hindi mabilang. Kinabukasan, nagpadala muli si Jacob ng mensahe at maraming hayop bilang regalo kay Esau, at ito ang kanyang bilin. Ibigay mo ang aking regalo sa aking kapatid at sabihin mo na ako ay kasunod na ninyo sa likuran. Susubukan kong pakalmahin ang aking kapatid sa pamamagitan ng mga regalo upang tanggapin niya ako ng may kaluguran bago ako humarap sa kanya. Isang gabi bago makipagkita kay Esau, pansamantalang iniwan ni Jacob ang kanyang pamilya at ari-arian upang tumawid sa ilog Jabok, kung saan siya nanatili. Habang nag-iisa sa ilalim ng mga bituin at nananalangin, isang lalaki ang lumitaw mula sa disyerto. Nang mapagtanto ng estranghero na walang mananalo sa laban, pinampas niya si Jacob sa balakang at nawala sa posisyon ang isang buto sa kanyang tagiliran na naging dahilan upang mamilipit siya sa sakit. Bagamat nasaktan, hinawakan niya ng mahigpit ang lalaki. Bitawan mo ako, malapit nang sumikat ang araw. Hindi kita hahayaang makaalis hanggang hindi mo ako pinapagpala. Ano ang iyong pangalan? Jacob. Hindi ka natatawagin Jacob, mula sa araw na ito ang iyong magiging pangalan ay Israel, dahil nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanalo. Maari mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Bago umalis ang lalaki, binasbasan niya si Jacob. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na Peniel, na ang ibig sabihin ay mukha ng Diyos, dahil sinabi niya, Bagamat nakita ko ng harapan ng Diyos, ako ay nakaligtas at nabuhay. Pagkatapos ay paika-ika siyang bumalik.